Papa Dudut. Ako po si Jessica, Jess for short na lang. Matagal na po akong tagahanga ng Barangay LS. Palagi po akong nakikinig sa programa ninyo sa Facebook tuwing alas 12 ng tanghalian. Sana po ay matanggap ninyo ang sulat ko na ito at magkaroon ako ng pagkakataon na maibahagi ang aking kwento. Hindi po ako lumaki sa marangyang pamilya. Ang mga magulang ko po ay parehong magsasaka at ang natapos ko lamang po ay high school. Mula pagkabata, tumutulong na po ako kina mama at papa sa mga gawaing bukid. Hindi man kami mayaman, masaya naman kami sa buhay namin sa probinsya. Sariwang hangin, maganda ang mga tanawin at tahimik ang paligid. Wala po akong reklamo sa naging buhay namin sa probinsya. Pero noong nakapagtapos na po ako ng high school ay hindi na kinaya nila mama at papa na ipagpatuloy yung pag-aaral ko. Hindi ko po maiwasang malungkot pero wala rin naman akong magagawa. Mahal ko ang probinsya pero alam naman po natin na hindi kalakihan ang kita doon. Kaya't nag-decide po akong pumunta sa syudad para maghanap ng trabaho. Pinili ko po ang maging kasambahay at ang layunin ko lang noon ay makapag-ipon ng pera para mapaayos yung bahay namin at makapagtayo ng maliit na negosyo para kina mama at papa. Gusto ko kasi na hindi na magtrabaho sa bukid sina mama at papa lalo na't hindi na rin sila bumabata. Nalaman ko po ang tungkol sa paghahanap ng yaya sa isang ad sa dyaryo. Dali-dali ko pong tinawagan ng numero na nakalagay sa ad. Babae yung sumagot ng phone at pagkatapos ng mahabang usapan ay sinabi niya sa akin na pag nagustuhan daw niya ako. Sobra po akong nainganyo at confident po ako noong mga panahong yon na magugustuhan nila ako. Kasi masipag ako pagdating sa mga gawaing bahay. Kinabukasan noon ay nanghiram ako ng pera sa kapitbahay namin at lumuwas papunta ng syudad. Nangako din ako kina mama at papa na buwan-buwan ako magpapadala ng pera sa kanila para sa mga pangangailangan nila sa bahay. Noong dumating po ako sa bahay na naghahanap ng yaya, natuwa sila sa akin dahil mukha daw po akong masipag at puno ng enerhiya. At ito rin ang naging dahilan kung bakit natanggap ako bilang yaya. Napag-alaman ko din po na isang single mother ang may-ari noong bahay na naghahanap ng yaya. Dahil pumanaw na po ang asawa nito. Meron po siyang 10 years old na anak na lalaki at siya po ang naging alaga ko, Papa Dudut. Hello, ikaw ba si Winston? Pinakilala ka na sa akin ng mama mo. Hi! Ikaw ba yung bagong yaya ko? Oo, ako si Jessica. Pero tawagin mo na lang akong... ang haba din naman kasi ng Jessica. Ay, alam ko na. Yaya Jess na lang. Sige po, Yaya Jess. Ilang taon ka na, Winston? 10 years old, pero malapit na ako maging teenager. Kakatuwa ka namang bata ka. Basta lagi mong tatandaan, nai-enjoy mo lang ang kabataan mo, ha? Naku, mahirap sa mundo ng mga big boys at big girls. Kung pwede lang sana bumalik sa pagkabata, naku, gagawin ko talaga. Bakit mo gustong bumalik sa pagkabata, Yaya Jess? Para mawala lahat ng pimples at wrinkles mo? Aba, bastos kang bata ka. Naisahan mo ako dun, ha? Yaya, tama na! Huwag mo akong ilitin! Di na ako makahinga! Like na kita, Yaya Jess. Ako rin. Mukhang hindi ako mamomroblema sa pag-aalaga sa'yo. Ay, nga pala, kanina ko pa napapansin na andito ka lang palagi sa kwarto mo nagko-computer. Hindi ka man lang ba naglalaro sa labas? Ayoko po maglaro sa labas eh. Binubuli lang ako ng mga bata dun. Ha? Paanong binubuli? Pinagtatawanin nila yung salamin ko. Mukha daw akong alien. Tapos pangu daw ako, tabachoy. Tong mga batang to, oo. Nako, sa susunod na asarin ka nila, magsumbong ka sa akin, ha?
Mananagot na talaga sa akin yung mga yan. Thank you, Yaya Jess. Pero ayoko. Tayo na lang kaya maglaro. Marami akong computer games dito na pang 2 players. Oy baby, yun ang hindi ko mapapangako sa'yo. Kasi baka pagalitan ako ng mama mo. Alam mo naman, kailangan kong sipagan tong mga gawaing bahay dito kung gusto kong magtagal sa inyo, di ba? Lalong-lalo na ngayon at kakatanggap lang sa akin ng mama mo. Naku, Yaya, huwag kang mag-alala. Nandyan si mama ngayon, oo, pero kadalasan wala naman siya dito eh. Ha? Anong ibig mong sabihin? Busy si mama sa work niya. Most of the time, mag-isa lang ako dito sa bahay. Ay, ganun ba? Naku, kawawa ka naman palang bata ka. Naku, baby, don't worry kasi andito na si Yaya. Forever na ako dito. Pero teka lang, kung ikaw lang ang naiiwan dito mag-isa, paano yung… Mga gawaing bahay. Tinuruan na ako ni mama kung paano gumamit ang washing machine at saka rice cooker. Pero hindi nga lang ako marunong magluto. Kasi si mama naghahanda ng mga pagkain ko before siya umalis papuntang work. Napaka-independent mo naman palang bata ka. Huwag kang mag-alala kasi tuturuan kitang magluto. Okay ba yun sa'yo? Okay na okay po! Oo, mabuti na yung ganun para at least hindi ka nakanganga kung sakaling wala kang kasama. Hindi ka magugutom, ganun. Ay nga pala, kumusta naman yung pag-aaral mo? Anong favorite subject mo? English po favorite subject ko. Kayo po, anong favorite subject nyo? Favorite ko naman yung math. Ay, ayoko niyan. Puro numbers tsaka formula. Sumasakit ulo ko dyan. Di mo ata natatanong na palagi ako nananalo sa mga math competition nung high school. Kaya wag kang mag-alala, akong bahala sa'yo. Talaga? Tutulungan mo ako sa math homework ko? Oo naman, why not, di ba? The best ka talaga, Yaya! Naku, wag kang mahiya, bulahin mo pa ako. Gustong gusto ko nakakarinig ng mga ganyan eh. Music to my ears. Ikaw na ata yung pinaka-the best na Yaya na kinuha ni Mama. Yan, ganyan dapat. Ay, teka lang. Naku, ikaw bata ka. May yaya ka na pala dati. Ba't umalis yung dati mong yaya? Tinakot mo siguro no kaya umalis? Yaya just talaga? Hindi! Sabi kasi ni Mama sa akin na bumalik daw yun ng probinsya kasi mag-aasawa na. Ah, buti pa siya may love life. Ay, speaking of mama, babalik na ako dun sa kusina ha. Baka kasi hinahanap na ako ng mama mo. Kung may kailangan ka, tawagin mo lang ako, okay? Sige po, Yaya! Thank you! Naging maayos po ang takbo ng pamamasukan ko kina Winston. At masaya na rin po ako sa sahod ko kasi kahit papaano ay nakakatulong ito kina mama at papa. At sa totoo lang ay maganda rin naman ang kwarto ko sa bahay kung saan ako namamasukan. Hindi halatang maid's quarter. Aircon na lang po ang kulang doon at magmumukha ng kondo yon. Hindi ko na nararamdaman ang bigat ng malayo sa pamilya dahil masaya ako sa naging trabaho ko. Hinding-hindi po ako nahirapan pakisamahan ang alaga kong si Winston. Napakabait niyang bata at napaka-masunurin pa. Oo, may mga pagkakataon na pilyo siya pero hindi talaga nawawala ang respeto niya sa mga matatanda. At doon ko siya labis na hinangaan. Pakiramdam ko nga ay parang nabubuli siya ng ibang tao dahil sa sobrang kabaitan niya. Maayos po kami ni Winston pero sa totoo lang, awang-awa ko sa kanya. Palagi siyang walang kasama sa bahay dahil nga madalas ay wala ang mama niya. Nang malaman ko po na namatay ang tatay ni Winston noong 6 years old pa lamang siya, mas lalo akong naawa sa kanya. Simula noon, ang mama niya na talaga ang tumatayong nanay at tatay niya. At ramdam ko ang hirap na dinadala ng bata. Hindi lang ako kay Winston naaawa kundi pati na rin sa mama niya. Ngunit syempre, bilang isang dakilang yaya, hindi ko pinabayaan si Winston. Pinaramdam ko araw-araw sa kanya na hindi siya nag-iisa. Lalo na tuwing wala ang mama niya. Ipinaliwanag ko din sa kanya ng maayos kung bakit may mga panahon na walang mama niya para kahit papaano ay maintindihan niya at hindi siya magkimkim ng sama ng loob. Pinaramdam ko sa kanya na hindi siya kawawa at hindi siya
pinapabayaan. Sa awa ng Diyos, nakikinig naman po siya sa lahat ng sinasabi ko. At alam kong unti-unti niyang naiintindihan ang mga bagay-bagay. Pero alam niyo naman po, tao lang tayo, may mga limitasyon. At may mga pagkakataong ang saloobin natin ay hindi na natin kayang itago. Isang araw po ay umuwi si Winston na umiiyak. Nang lumapit siya sa akin, nakita ko ang bigat ng mga pinagdadaanan niya. Hindi basta isang ordinaryong bata ang nakita ko noong araw na yon. Ang nakita ko noong araw na yon ay isang bata na puno ng sakit at lungkot sa mata. Isang bata na kulang sa pagmamahal ng mga magulang. Isang bata na nangungulila sa presensya ng kanyang ina. Winston, ready na yung breakfast mo. Kumain ka na. Oh, anong nangyari sa'yo? Ba't ka umiiyak? Malapit na kasi yung family day namin, Yaya Jess. Tapos, sabi ni Mama, hindi daw siya makakapunta. Hala, ganun ba? Tahan na, huwag ka nang umiyak. Yung mga kaklase ko siguradong sasamahan ng mga mama at papa nila. Ito talagang baby ko. Alam ko na kadalasan sa mga nakikita mo, lalong-lalo na sa mga kaklase mo, ay merong mama at papa. Pero ganito kasi yan. Hindi lahat ng bata ay kumpleto ang mga magulang. Pero kahit na ganun pa man, lagi mong tatandaan na hindi ka bawasan yun sa pagkatao mo. Ganun po ba yun, Yaya Jess? Oo naman. Pwedeng-pwede ka mamuhay ng masaya at normal kahit hindi kumpleto ang mga magulang mo. Pero, iba pa rin po talaga pagkasama mo mga magulang mo. Oo, totoo naman yun. Alam mo ba na maraming bata dyan ang kompleto nga ang mga magulang pero hindi naman masaya ang family nila? Paano niya naman po nasabi? Ay nako, eto na, ichichika ko na sa'yo. Alam mo ba na yung kaklase ko nung elementary, lumaki siya na may mama at papa pero... Yaya Jess naman eh! Ituloy mo! Mas nasasaktan ako sa pagbitin mo sa kwento eh. Tong bata na to, makinig ka kasi muna baby. So ayun na nga, lumaki siya na parehong nandyan ang mama at papa niya pero hindi siya happy. Alam mo kung bakit? Bakit naman po? Kasi palaging nag-aaway yung mama at papa niya. Oo, totoo yun. Tapos ito pa yung mas nakakaloka dyan. Yung mama niya, nahuli niya yung tatay na may... basta, yun. Nahuli na may ano? Wala yun. Basta ang bottom line dito ay hindi siya masaya kahit complete family sila. So mas mabuti pa pala na hindi complete ang family? Ay nako baby, hindi sa ganun yun. Ang ibig ko lang namang sabihin ay hindi lahat ng complete family na nakikita mo ay masaya. Yung iba dyan may pinagdadaanan pero hindi lang nila pinapakita. Kaya wag ka nang sad, okay? Thank you talaga, Yaya Jess. Okay na po ako. Yan, dapat ganyan. Smile ka lang. I love you, Yaya Jess. Love na love din kita, may alaga forever and ever. Pero sa totoo lang po, medyo sad pa rin ako kasi hindi makakapunta si Mama sa family day namin. Baby, eto ha, ipapaliwanag ko sa'yo ng mabuti. Yung mama mo kasi, ginagawa niya ang lahat para sa'yo. Oo, alam ko na parati siyang wala dito sa bahay. Pero ang rason kung bakit parati siyang wala ay dahil nagtatrabaho siya para sa'yo. Pinipilit ka niyang itaguyod kahit mag-isa siya. Alam ko naman po yun. Pero nalulungkot pa rin ako eh. Sa tingin mo, bakit kumuha ng yaya ang mama mo? Para may makasama ka syempre kasi concerned yung mama mo sa'yo. Kung sa bagay. Ganito na lang ang isipin mo baby. Kung hindi busy si mama mo at palagi siyang nandito sa bahay, sa tingin mo ba magkakaroon ako ng chance para maging yaya mo? Tama! Sobrang talino mo talaga, Yaya Jess. Alam ko, ako pa ba? Ako na to eh. Di na lang siguro ako sasali sa family day. Tatapusin ko na lang yung mga assignment na hindi ko pa natatapos. Basta Yaya, tutulungan mo ako ha.
Math pa naman yung assignment ko. Alam mo naman na mahina ako pagdating sa problem solving. Ay, teka lang. Sinong nagsabi sa'yo na hindi ka a-attend ng family day? Ano pa nga bang magagawa ko Hindi nga raw makakapunta si Mama, di ba? Ay, dyan ka nagkakamali. Sasamahan kita. Pupunta tayo ng family day. Talaga po, Yaya? Seryoso kayo? Pwera na lang kung kinakahiya mo ko. Ano ka ba, Yaya? Hindi, no? Siyempre gusto ko na nandun ka. Oh, yun naman pala eh. Huwag kang mag-alala. Paghahandaan ko yung family day na yan. Okay? Thank you po! I love you, Yaya Jess! Noong mga panahong yon, kung ano-ano na lamang ang sinasabi ko kay Winston para gumaan ang kalooban niya. Alam ko na may punto siya, Papa Dudut. Lahat ng bata ay may karapatan na magkaroon ng buo at masayang pamilya. Hindi nila pinili na ipanganak sa mundong ito kaya't responsibilidad ng mga magulang na alagaan at bigyan sila ng tamang gabay. Pagdating naman sa amo ko o sa nanay ni Winston, alam kong ginagawa niya ang lahat para matugunan ang mga pangangailangan ni Winston. Ang totoo niya na awang-awa rin ako kay Ma'am kasi wala siyang katuwang sa pag-aalaga sa bata. Pero tulad nga ng sinabi ko, ginagawa ko na lamang ang lahat upang hindi magtanim ng sama ng loob ang bata sa nanay niya. At habang hindi siya nasasamahan ng nanay sa araw-araw, ako na muna ang tumatayong parang pangalawa niyang ina. Sobrang saya po ni Winston noong dumalo kami sa family day ng school nila. Parang ang saya-saya niya at ni minsan ay hindi niya naaalala na hindi buo ang pamilya niya. Sa araw na yon, tuwing may magbabalak na tanungin si Winston kung nasaan ang mga magulang niya, ako na kaagad ang sumasabat para hindi na maalala ng alaga ko. Kasi alam ko na deserve niyang mag-enjoy ng buong buo sa araw na yon. Gusto ko lang na makita na masaya siya. Pagkatapos ng family day ay naisip ko na magandang pagkakataon na yon para makausap ang amo ko. Pinag-usapan namin si Winston at naawa din siya sa bata pero sa kabila ng lahat, nagpasalamat din siya sa akin. Kasi nakikita niyang ginagawa ko naman ang lahat ng makakaya ko para gampanan ang tungkulin ko bilang yaya ni Winston. Makalipas ang ilang linggo, mas lalo lang akong naawa kay Ma'am at sa alaga kong si Winston dahil na-promote si Ma'am sa trabaho niya. Ibig sabihin, mas abala na siya sa pagtatrabaho at mas kumonte ang oras at panahon na maaari niyang ilaan para makasama si Winston. Sa kabila ng lahat ay hindi ko pa rin maiwasang humanga kay Ma'am. Sa panahon ngayon, marami ng magulang ang pinapabayaan na lamang ang mga anak nila. Pero si Ma'am kahit abala sa trabaho ay makikita mo talaga ang kanyang dedikasyon at pagsusumikap na mabigyan ng magandang kinabukasan si Winston. Hindi po madaling balansehin ang trabaho at pamilya. Pero si Ma'am, ginagawa niyang lahat para matugunan ang mga pangangailangan ni Winston. Alam kong hindi siya perpekto at may mga pagkakataon na hindi niya kayang gampanan ang lahat ng papel sa buhay ni Winston. Ngunit ang mahalaga ay hindi siya sumusuko. Batid ko na gusto niyang makasama si Winston, kaya nga lang, ang trabaho niya ay isang malaking responsibilidad. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. At dahil nga po sa naging sobrang busy si Ma'am sa trabaho, sa akin na niya pinapaubaya ang paghatid at sundo kay Winston sa school. Naalala ko pa nga na tinanong ko siya kung bakit hindi na lang niya pasakayin si Winston sa school bus. Pero ang sabi ni Ma'am ay mas kampante raw siya kung ako na lamang ang kasakasama ni Winston. May punto naman siya. Kasi siguro ako na atang naging super yaya na tagapagligtas ng mga batang naiwan sa bahay. Joke lang po, Papa Dudut. Pero seryoso, mula nang maging ganon ang setup ay nagiging parte na ng araw-araw ko ang mag-tricycle kasama si Winston papunta sa school niya. Kasi 15 minutes lang naman ang layo ng school sa bahay nila. At sa awa ng Diyos,
mas naiintindihan na ni Winston ang sitwasyon ng mama niya. Hindi siya nagkikimkim ng sama ng loob at hindi nagbago ang pakikitungo niya sa nanay niya. Kung paano niya ako pakitunguhan, ganun din siya sa akin at doon ko talaga nahanap yung hirap at saya ng magulang. Kahit na hindi ako ang tunay na magulang, ramdam ko pa rin yung pagmamahal at pagkalinga kay Winston. Pero sa totoo lang po ay parang mas favorite ako ni Winston noong mga panahong yon. Joke lang po. Sana po ay hindi ninyo masamain ang sinabi ko. Wala akong intensyon na higitan si ma'am. Ang gusto ko lang ay maramdaman ni Winston na maraming nagmamahal sa kanya. At hindi siya nag-iisa. Gusto ko siyang iparamdam na may buong pamilya na nagmamahal sa kanya. Kahit na hindi buo ang pamilya niya. Ganun ko po siya kamahal, parang sarili kong anak. Isang araw noong hinatid ko si Winston sa eskwela, ay hindi ko inaasahan na may mangyayari pala sa akin na makapagpapabago sa takbo ng buhay ko. Ang tadhana nga naman, minsan nakakalungkot pero minsan ay nakakatawa din, Papa Dudut. Sige na, pumasok ka na at baka malate ka pa. Opo, Yaya. Ay, sandali lang. Baka makalimutan mo pa to. Ito nga pala yung lunchbox mo. Tapos, ito naman yung tubig mo. Tapos, ito naman yung iced tea mo. Thank you, Yaya. Mauna na po ako. Sige, enjoy! Nakakaloka, makauwi na nga. Hindi ko pa nasasampay yung mga labada. Baka makatanggap ako ng award kay ma'am pag naabutan niya yun. Ito din naman kasing pasok ni Winston eh. Kailangan ba talagang 8 ng umaga nasa school na ang mga batang yun? Aba, hindi naman ata makatarungan yan. Ano bang akala nila sa mga bata nagtatrabaho? Ay, makauwi na nga nang matapos ko na yung mga hindi ko pa natatapos. Hala, Diyos ko, yung wallet ko nawawala. Paano ako makakauwi nito? Hala, wala akong pamasahe. Nalaglag ata sa waiting area. Patay, kailangan ko nang balikan yun. Diyos ko, hiningal ako dun ah. Buti na lang at nandito na ako. Ay, nasa na kaya yung wallet ko? Miss, excuse me. Sa'yo ba to? Uy, yung wallet ko! Akala ko ninakaw na eh. Thank you talaga ha. Thank you, sobra. Sandali lang. Paano mo naman nalaman na wallet ko nga to? Binuksan ko tas nakita ko yung picture mo sa loob. Ang ganda mo pala. Pero mas maganda ka sa personal. Nako kuya, tigil-tigilan mo nga ako. Baka maniwala pa ako sa'yo eh. Nga pala, ano ginagawa mo dito, miss? Yung alaga ko kasi dito nag-aaral. Tapos nung pauwi na ako, saka ko namalayan na naiwan o nalaglag ko na pala yung wallet ko dito sa waiting area. Mabuti na lang talaga at ako yung nakapulot. Kaya super thank you talaga kuya. Naku, kung hindi dahil sa'yo, mahihirapan ako makauwi kasi nandito yung pamasahe ko. Nako, di ka mahihirapan kasi driver ako. Kayang-kaya kitang ihatid sa inyo. Ah, ganun ba? In fairness naman. Driver ka ng school bus? Hindi. Yung anak kasi ng amo ko dito rin nag-aaral. Tapos ayun, hinahatid at sinusundo ko siya araw-araw. Ay, sosyal. Siguro malaki ang sahod mo, no? Hindi rin. Ang totoo nga niyan, nagbabalak na nga ako mag-abroad eh. Ha? Bakit naman? Yung pinsan ko kasi, nagtatrabaho sa Taiwan bilang factory worker. Tinutulungan na rin ako ng pinsan ko para makapasok ako sa kumpanyang pinagtatrabahuhan niya. Pinapaasikaso na niya sa akin yung mga papeles ko. Sana lang walang maging aberya. Ay hala, ganun ba? Sayang naman. Ha? Paanong sayang? Bihira lang kasi ako makakita ng gwapo sa waiting area na to. Nambola pa. Uy, totoo yun ah. Kala ko nga nung una teacher ka eh. Paano ba naman? Posturang-postura ka sa uniform mo. Wala akong magagawa. Ito yung gusto ng amo ko eh. Ah, kaya pala. Pero bagay sa'yo ha. Salamat. O paano? Mauna na ako sa'yo ha. Ang dami ko pang kailangang ayusin sa bahay ng amo ko. Miss, teka lang. O bakit? Magkikita pa ba tayo ulit? Bakit mo naman naitanong yan? Gusto sana kitang makita araw-araw bago man lang ako lumuwas papuntang Taiwan.
Nako kuya, tatapatin na kita. Gwapo ka pero wala akong panahon para makipaglandian sa'yo. Bakit naman? Nakafocus kasi ako sa alaga ko. Kawawa din naman kasi. Alam mo na, broken family. Sa tingin ko, swerte pa rin alaga mo eh. Paano mo naman nasabi yan? Kasi may yaya siya na tulad mo. Tigil-tigilan na nga natin tong bulahan na to. Baka mamaya kung saan pa mapunta tong usapan na to eh. Sige na, aalis na talaga ako. Pero magkikita pa naman tayo bukas, di ba? Depende kung habulin mo ko. Joke lang. Oo naman, dito nag-aaral alaga ko eh. Nga pala miss, di ko pa natatanong pangalan mo. Jessica, pero Jess na lang for short. Nice to meet you, Jessica. Ako nga pala si Edgar. Nice meeting you too, Edgar. Thank you nga pala sa pagsoli sa akin ng wallet ko ha. Mauna na ako, kita-kits na lang. Aaminin ko, Papa Dudut, na nalaglag ang panty ko sa usapan namin ni Edgar na yon. Paano ba naman kasi sobrang gwapo niya, ang ganda ng katawan. At pakiramdam ko ay natutunaw ako tuwing tinititigan niya ako. Lalo akong kinilig noong may napansin akong papel sa loob ng wallet ko at may nakalagay na phone number doon. Siyempre nagtaka ako. Kaya naman sinubukan kong i-text ang number na yon. At doon ko napag-alaman na kay Edgar pala yon at sinadya niyang ibigay sa akin ang number niya. Mga lalaki nga naman, kaya maraming babayang nasasaktan kasi talagang alam nila kung paano kunin ang loob mo. Sa totoo lang, kahit gwapo at mabait si Edgar at kahit crush ko siya, hindi ko iniisip na magkarelasyon kami. Kasi ang priority ko talaga ay ang trabaho ko at ang alaga kong si Winston. Pero paminsan-minsan, nakakabagot din sa bahay. Lalo na kapag tapos na ako sa mga gawaing bahay. Kaya nire-replyan ko na si Edgar at madalas din kaming magkita sa waiting area habang hinihintay ko si Winston at habang hinihintay din niya ang anak ng amo niya. Madalas kaming magkwentuhan ni Edgar tungkol sa trabaho namin. Napag-alaman ko na 5 taon na pala siyang single at ang gusto niya sa buhay ay ang magkaroon ng sariling pamilya. Pero sa tingin niya ay hindi siya makakabuo ng pamilya kung patuloy siyang magiging driver. Kasi hindi naman daw ganun kalaki ang sahod niya, kaya naisipan niyang magtrabaho sa Taiwan bilang factory worker. Gusto niyang makapag-ipon ng malaking pera hanggang sa makabalik siya dito sa Pilipinas. Hanga din naman ako sa kanya kasi talaga namang alam niya kung ano ang gusto niya sa buhay. Nagtuloy-tuloy po ang pagiging magkaibigan namin ni Edgar ng ilang buwan. At nang akala ko ay hanggang sa simpleng kwentuhan at biruan na lamang matatapos ang lahat. Isang araw ay pinuntahan ako ni Edgar sa bahay ng amo ko. Tapusin na natin tong assignment mo sa math para makapaglaro ka na ng game sa computer mo ha? Okay po, Yaya Jess. Sige, tuloy na natin to. Ay, nakakamiss tuloy mag-aral. Kaya ikaw, mag-aaral ka ng mabuti ha? Okay po, Yaya Jess. Yaya, si Mama na ba yun? Ay, hindi ko alam eh. Sabi kasi ng mama mo, mamayang gabi pa daw yung uwi niya. Dito ka lang baby, puntahan ko lang ha? Sige po. Tapusin mo na yung homework mo, babalikan kita, okay? Okay, Yaya. Andyan na, sandali lang! Nakakaloka, sino kaya to? Ay, baka naman delivery boy. Edgar? Hoy, ano ginagawa mo dito? Jessica, Loko ka, anong kailangan mo? Bakit ka nandito, ha? natatandaan mo nung nag-usap tayo dati at nakwento mo sa akin kung saan ka nakatira? Di ko aakalain na darating ang araw na mapapakinabangan ko yun. Hindi mo pa sinasagot yung tanong ko. Ano kailangan mo? Sira ulo ka? Paano kung nakita ka ni ma'am dito, ha? Eto naman, wala naman tayong ginagawang masama ah. Kahit na. Siguradong papagalitan ako ni ma'am pag nalaman niya na kinuwento ko sa'yo yung address niya. Hindi ko naman kasi lubos na akalain na pupuntahan mo ko dito, no? Huwag ka na magalit sa akin. Sorry na. Isa lang naman ang sadya ko dito eh. Ano naman yun? Jess, matagal ko na kasing gustong sabihin sa'yo to. Ang alin?
Yung hindi mo ako na-replyan kagabi kasi malamang naubusan ka na ng load. Ano ka ba? Wala yun. Eto naman, hindi yun. So ano, maghuhulaan na lang ba tayo dito? Sabihin mo na kasi. Eto na nga. Jess, Nako, sinasabi ko sa'yo, pag hindi ka pa nagsalita, babalik na talaga ako sa loob. I love you. Mahal na mahal kita. Ano akala mo sa akin? Leading lady ng GMA teleserye? Dennis Trillo at Jenilyn Mercado lang? Magkamukha nga kayo ni Dennis, pero ang ganda naman ata ni Jenilyn para maging kamukha ko pa siya. Eto naman nagpapatawa pa. Hindi na nga ako nakatulog kagabi kakaisip kung paano ko aaminin sa iyo yung nararamdaman ko eh. Wait lang, ibig mong sabihin, pumunta ka dito sa bahay ng amo ko para… Para ligawan ka, oo. Jess, pagod na kasi ako kakatago ng tunay ko na nararamdaman para sa'yo tuwing nagte-text tayo. Sigurado ka na ba talaga dyan sa nararamdaman mo? Oo naman, bakit? Wala ka bang tiwala sa akin? Hindi naman sa wala akong tiwala sa'yo, pero… Pero ano? Ano ba kasi ang nakita mo sa akin? Siguro nga hindi ako pangit, pero hindi rin naman ako ganun kaganda. At isa pa, yaya lang ako. Sandali lang, huwag mong nilalang ang pagiging yaya. Marangal na trabaho yan. Jess, hindi ka naman kasi mahirap mahalin eh. Maganda ka, mabait, magaan ka usap. Nawawala ang stress ko tuwing tinetext mo ko at masinisipagan kong trabaho ko ng dahil sa'yo. Ay, sige, ipagpalagay na natin na sasagutin kita. Pero Edgar, nagbabala ka magtrabaho sa Taiwan, di ba? Ano na lang ang mangyayari sa relasyon natin kung sakasakali? Tatapatin na kita, magaan din ang loob ko sa'yo at napakaswerte ng kahit sinong babae na maging boyfriend ka. Pero hindi ko kaya ang long distance relationship. Sa totoo lang napag-isipan ko na yan at balak na talaga kitang kausapin tungkol dyan. Jess, sana wag mong masamain tong sasabihin ko sa'yo ha. Alam mo, kinakabahan na ako sa'yo. Ano ba yun ha? Nakausap ko kasi ang pinsan ko nung isang araw at willing siya na tulungan tayo pareho para makapagtrabaho tayo sa Taiwan. Nasisiraan ka na ba ng bait? Hoy Edgar, kilabutan ka nga sa mga pinagsasasabi mo. Hindi pa nga kita sinasagot tapos ngayon aalukin mo pa ako na magtrabaho sa Taiwan? Pambihira ka. Hindi naman kita pipilitin na sagutin ako agad-agad. Yung sa akin lang naman, sayang din naman kasi ang opportunity kasi willing tayo tulungan ng pinsan ko. Hoy Edgar, kung sakali man na maging tayo, mas pipiliin ko na lang na tiisin ang long distance relationship kesa sa iwanan ko yung alaga ko, no? Kawawa naman siya pag umalis ako. Sige, ikaw bahala. Wala namang pilitan to eh. Pero pag-isipan mo na lang kasi di hamak na mas malaking kikitain mo sa Taiwan kung sakasakali. Naloka po ako sa mga sinabi sa akin ni Edgar noong araw na yon, Papa Dudut. Ewan ko ba? Aminin ko na natutuwa ako noong inamin sa akin ni Edgar na mahal niya ako. Kasi totoo lang ay ganon rin naman ang nararamdaman ko para sa kanya. Pero noong inalok niya akong magtrabaho sa Taiwan kasama siya ay doon ako talaga naloka. Oo, unti-unti na akong napamahal kay Edgar pero hindi matutumbasan ng kahit na anong relasyon ang pagiging yaya ko kay Winston. Sobra akong masasaktan kapag dumating ang araw na kailangan kong iwanan ang batang yon. Kung pwede ko lang sanang samahan si Winston hanggang sa pagtanda ko ay gagawin ko talaga. Ang hirap tanggapin na balang araw ay kailangang iwanan ko siya at hindi ko alam kung kaya ko yon. Pagdating naman kay Edgar, hindi siya nagsawa sa panliligaw sa akin. Kung ano-ano na ang mga tinetext at ibinibigay niya para lamang may pakita na talagang mahal niya ako. Makalipas ang ilang buwan ay bumigay ako at sinagot ko na rin siya. Noong mga panahong yon, alam ko na malamang masasaktan ako kapag umalis siya para magtrabaho sa Taiwan. Pero kahit na ganoon ay naisip ko na mas matitiis ko pang mawala si Edgar kesa mawala ang alaga ko na si Winston. Kay Winston ko naranasan ang pakiramdam ng pagiging isang tunay na ina. Alam ko rin na masaya siya at komportable siya sa akin bilang yaya niya. Tama naman si Edgar na di hamak na mas malaki ang kikitain ko sa Taiwan. Pero hindi ko kayang isakripisyo ang pagiging pangalawang ina kay Winston. Hindi matutumbasan
ng kahit na anong halaga ng pera ang pagiging yaya ko sa batang yon. Noong mga panahong yon ay sapat na sa akin na nakapagpapadala ako ng pera sa mga magulang ko sa probinsya. Wala akong utang at wala akong mga luho. Kaya kahit na hindi ganoong kalaki, ang sahod ko bilang yaya okay lang sa akin. Ang mahalaga sa akin ay makasama ko si Winston Papadudut at magampanan ko ang papel ko bilang pangalawang ina para sa kanya. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Naging okay na ang takbo ng buhay ko, Papadudut. As usual, yaya ako ng napakakulit na batang si Winston. At tuwing day off ko naman ay lumalabas kami ni Edgar para mag-date. Nang mga panahong yon ay pakiramdam ko ay parang perfect na ang lahat. Hindi na rin ako kinukulit ni Edgar na sumama sa kanya papunta ng Taiwan. Napagkasunduan namin na mag long distance relationship na lamang kami. Pinangako ni Edgar na mag-iipon siya para makapagpatayo kami ng bahay at makapagpakasal at sumang-ayon ako sa plano niyang yon. Pero Papadudot, hindi ko alam na may darating pa pala na pagsubok na yayanig sa buhay ko. Ilang linggo lang ang lumipas, tumawag sa akin si Papa at sinasabi na may stage 1 breast cancer daw si Mama. Sobra akong nanginig at naiyak nang marinig ko ang napakasamang balita na yon. Ikinuwento ko sa amo ko at kay Edgar ang tungkol sa mama ko at sobra silang naaawa sa akin. Nang mga panahong yon, alam ko na kailangan kong kumilos kaagad. Kasi ayokong lumala ang kalagayan ni Mama. Kaya naman napagdesisyonan ko nang tanggapin ang alok ni Edgar na magtrabaho sa Taiwan bilang factory worker na kasama siya. Sinabi ko ito kay Ma'am at kitang-kita ko sa mga mukha niyang kalungkutan. Pero naunawaan niya naman ang sitwasyon ko. Na kailangan kong mag-ipon ng malaking halaga para maagapan ang cancer ni Mama. At syempre hindi naging madali sa akin na kausapin si Winston tungkol sa desisyon kong umalis. Naramdaman ko ang bigat sa puso ko habang pinapaliwanag ko sa kanya na kailangan kong magtrabaho sa ibang bansa para matulungan si Mama, Papadudut. Winston? Yaya, tamang-tama may ibibigay po ako sa inyo. Winston, may gusto sanang sabihin si Yaya sa'yo. Ano po yun? Winston, kasi... Yaya? Bakit po kayo umiiyak? Okay lang po ba kayo? Ganito kasi yun. Magbabakasyon muna si Yaya, ha? Saan naman po kayo pupunta? Ang nanay kasi ni Yaya may breast cancer. Malubha na sakit yun. Kaya kailangan ko munang magbakasyon sa malayong lugar para makapag-ipon ako ng malaking pera para sa pagpapagamot ng mama ko. Ibig niyo pong sabihin, iiwan niyo na po ako? Alam mo naman na para mo na akong pangalawang ina, di ba? Kung wala lang sanang sakit ang mama ni Yaya, hindi kita iiwan. Alam mo yan. Yaya, please! Huwag na po kayong umalis! Papakiusapan ko si Mama na tulungan ka. Huwag niyo na po ako iiwan, please! Hindi kasi ganun kadali yun eh. Huwag kang mag-alala kasi palagi kitang i-video call, okay? Isipin mo na lang na parang nagbabakasyon lang si Yaya. Bakit? Saan po kayo pupunta? Pupunta si Yaya sa Taiwan. Hindi ka ba masaya para kay Yaya? Makakakita na si Yaya ng snow. Wala naman po atang snow sa Taiwan eh. Oy, ano ka ba? Meron yan. Pag sinabi kong meron, meron yan. Okay? Yaya talaga. Mamimiss ko po kayo. Ayoko po. Ako din. Sobra. Basta ha, huwag mong bibigyan ng sakit sa ulo ang mama mo, ha? Promise ko po yan. At saka, tandaan mo lahat ng tinuro ko sa'yo.
Di ba matagal mo na napangarap ang maging teenager? Eto na yung chance mo. Mas gugustuhin ko po ata na maging bata habang buhay na kasama kayo kaysa maging teenager na wala kayo. Eto naman, huwag mo nang paiyakin si Yaya. Wala na pong tutulong sa akin sa mga math assignments ko. Winston, huwag ka na mag-alala kasi nag-usap na kami ng mama mo at pinangako niya na tutulungan ka niya. Okay? Yaya, magkikita pa ba tayo ulit? Tong bata na to talaga. Oo naman. Hindi naman mamamatay si Yaya eh. Huwag kang mag-alala. Kasi kapag nakabalik na ako dito galing Taiwan, ikaw ang pinakauna kong hahanapin. Talaga ba? Promise yan. Yaya, wag na lang po kayo umalis, please. Balang araw, maiintindihan mo rin kung bakit ko kailangang gawin to. Yaya. Hinding-hindi magbabago ang pagiging pangalawang ina ko sa'yo. Yan ang palagi mong tatandaan, ha? I love you po, Yaya Jess. Ako din. Mahal na mahal kita. Oo nga po pala. Tungkol nga pala po dun sa bibigay ko sa'yo. Ay, oo nga pala. Sorry, masyado kasing naging emotional si Yaya. Bakit? Ano ba yun? Alam niyo po ba kung anong date ngayon? Sandali lang, tingnan ko lang tong cellphone ko. May 11. Bakit mo naman naitanong yan? Pinag-ipunan ko po talaga to ng 1 week gamit ang allowance ko para mabili ko tong mga bulaklak. Yaya Jess, Happy Mother's Day po! Oh, ikaw talagang bata ka. Mamimiss kita, sobra. Basta, promise niyo po na babalikan niyo ako ha? Na magkikita pa tayo ulit. Promise yan. Ipangako mo rin na wag mong kakalimutan si Yaya, ha? Pag-iisipan ko po. Ah, ganon ha? Ay, Jess naman, tama na po. Napaka-pilyo mo talagang bata ka. Kahit kailan ka talaga. Nang mga panahong yon, Papa Dudut, ay nakuha ko pang magbiro kay Winston. Pero ang totoo niyan ay durog na durog ang puso ko sa desisyon kong iwanan siya. Nakiusap ako sa amo ko na sana'y samahan niya si Winston sa kwarto niya sa mismong araw na aalis ako sa bahay nila. Kasi ayokong maramdaman ng bata na nag-iisa siya. Gaya ng inaasahan ko'y nadurog na naman ang puso ko sa puntong hindi ko na kayang tignan si Winston dahil may kirot sa puso ko tuwing tinitignan ko siya. Pero kinailangan kong maging matapang para sa mama ko upang makasurvive siya sa sakit niyang breast cancer. Pagkatapos kong umalis sa bahay na pinagsisilbihan ko ay doon ako tumira sa inuupahang kwarto ni Edgar. Nang mga panahong yon ay buong-buo na ang desisyon ko na pumunta ng Taiwan para magtrabaho bilang factory worker kasama si Edgar. Ang pinsan mismo ni Edgar ang tumulong sa amin. Pinautang niya kami para sa lahat ng gastos namin hanggang sa makapunta kami ng Taiwan. At sa wakas ay naging maayos ang takbo ng application namin at parehong kaming nakakuha ni Edgar ng work visa at nakapagtrabaho bilang factory worker. Hanggang ngayon, factory worker pa rin kami ni Edgar at 8 taon na ang nakakalipas. At sa awa naman ng Diyos, Papa Dudut, cancer-free na rin si Mama sa ngayon. Hindi naging madali ang buhay ko dito sa Taiwan pero lubos pa rin akong nagpapasalamat sa trabaho namin dahil napagamot ko si Mama at nagkaroon kami ni Edgar ng kaunting ipon. Pagdating naman kay Winston, nagkaroon kami ng communication from time to time. Pero ang talagang nagpaantig sa puso ko ay nang makatanggap ako ng message mula sa mama ni Winston. Gusto sana ng mama niya na dumalo ako sa high school graduation ni Winston. Naisipan namin ni Edgar na matagal-tagal na rin kaming hindi nakababalik sa Pinas. Kaya pareho kaming sumang-ayon sa ideya na magbakasyon. Ipinaalam namin ito sa employer namin at dahil matagal na kaming nagtatrabaho bilang factory worker ay inapprove kaagad ang aming vacation leave. Hindi na rin naging problema sa amin ni Edgar ang pambayad ng ticket dahil may ipon naman kami kahit papaano.
Nung araw ng high school graduation ni Winston ay hinatid ako ni Edgar. Oo, nakikita ko ang mukha ni Winston sa social media at nakakausap ko pa rin siya sa chat, pero kinabahan pa rin ako. Kasing hindi ko sinabi sa kanya na sosorpresahin ko siya sa araw ng graduation niya, Papa Dudut. Mahal, paano to? Talagang kinakabahan ako eh. Paano kung hindi niya ako makilala ha? Imposible naman atang di ka makilala ng batang yun. Panay post ka ng selfie mo sa social media eh. Ikaw talaga? Hindi ka nakakatulong. Ano ba naman mahal, nandito na tayo oh. Ngayon ka pa ba aatras? Pustahan tayo. Makikilala ka ng batang yan at mag-iiyakan kayo. Ewan ko sa'yo, umalis ka na nga. Sige mahal, basta balikan kita dito mamayang alas 5 ng hapon ha. Kailangan ko na kasing isoli tong scooter na nirentahan natin mamayang alas 6. Sige, mahal. Ay, nga pala. Mahal, pasuyo naman oh. Pakihanda na lang yung mga gamit natin kasi dadalawin na natin sina Mama at Papa sa Makalawa, ha? Kailangan natin sulitin bawat araw na nandito tayo sa Pinas. Ba't sa Makalawa pa? Bakit hindi na lang bukas? Ano ka ba? Nakalimutan mo na ba? Siyempre gusto ko naman makabonding yung alaga ko, no? Para mo na talagang anak yung batang yon. Sige mahal, mauna na ako ha. I love you. Balikan kita mamaya. Yaya Jess? Yaya Jess, ikaw nga! Winston! Yaya Jess, di ko akalain na darating yung araw na magkikita ulit tayo. Uy, ang laki mo na! Mas matangkad ka pa sa akin! Kamusta ka na, anak? Okay lang po ako. Kayo po, kumusta? Yaya, sobrang namiss ko po kayo. Ako din, naku. Kung alam mo lang kung gaano kitang namiss. Yaya, di ba? Nangako kayo sa akin na babalikan niyo ako. Sobrang natutuwa po ako kasi tinupad niyo yung pangako niyo. Sa graduation ko pa. Naku, magpapasalamat ka sa mama mo kasi siya yung nagsabi sa akin na graduation mo ngayon. Bilang pangalawang nanay mo, sa tingin mo ba palalampasin ko yun? Thank you nga po pala. Salamat kasi hindi niyo pinarana sa akin na galing ako sa broken family. Salamat po kasi minahal niyo ako ng buo na parang tunay niyong anak. Salamat din po kasi kayo yung tumayong mama ko nung mga panahong busy si mama sa trabaho niya. Tsaka nung panahong sobrang kailangan ko ng pagmamahal ng isang ina. Ikaw talaga. Hindi ka pa rin nagbabago. Pinapaiyak mo pa rin ako. Kakainis ka. I love you po, Yaya Jess. Mas mahal kita, anak. Basta promise ko sa'yo na Na ano po, Yaya? ikaw ang magiging panganay ko forever. Yaya Jess naman eh. Hindi pa nga po nagsisimula yung speech ko, pinapaiyak niyo na po ako. Speech? Opo, ako po yung valedictorian namin. Magbibigay po ako ng speech mamaya. Totoo? Sobrang proud ako sa'yo, Winston. Congratulations, anak. Thank you po, Yaya Jess. Ang sarap din po pala sa pakiramdam na tinatawag niyo akong anak. Alam ko na tinatawag niyo na ako ng ganyan dati pero mas naramdaman ko po siya ngayon. Para tuloy nararamdaman ko na dalawa yung nanay ko. Siyempre naman. At yun nga ang maganda dun eh. Dalawa ang nanay mo, di ba? Oo nga po eh. Ay, Yaya, kumusta po pala buhay niyo ni Manong Edgar sa Taiwan? Uy, paano mo naman nalaman yung tungkol sa amin ni Kuya Edgar mo? Best friend ko po kasi from elementary to high school yung batang pinagdadrive ni Manong Edgar noon. Tapos ayun po, nakwento niya sa akin yung tungkol sa inyo. Tsaka isa pa po, panay ang post niyo ng picture sa social media eh. Halos hindi ko na nga po kayo mamiss kasi kayo na lang po laman ng newsfeed ko. Naku, ikaw talagang bata ka. Pareho kayo ng ugali ng Kuya Edgar mo. Babalik yun mamaya pagkatapos ng graduation mo. Ipapakilala kita doon, ha? Pero nak, wag mong tatawagin na Manong yun. Magagalit yun. Ay, sige po, Kuya Edgar na lang. At ikaw, kumusta ka na? Siguro may girlfriend ka na, no? Opo, meron na po. Binata ka na talaga. Dati, palagi ka lang nakaupo sa harapan ng computer mo. Pero ngayon, may girlfriend ka na. Valedictorian ka pa. Tapos dati, nagmamadali ka pang maging teenager. Ang bilis ng panahon. Sobra. Grabe talaga. Ay, nga po pala. May hihilingin po ako sa inyo kung okay lang po. Ano yun, anak? Pwede po bang Nanay Jess na lang po ang itawag ko sa inyo?
Ikaw talagang bata ka. Dapat noon mo pa naisip yan eh. Siyempre naman, ano ka ba? I love you po, Nanay Jess. I love you din, anak. Halina po kayo sa loob. Nag-aantay na sa atin si Mama dun. Tara! Papa Dudut, sobra po akong naiyak sa speech ni Winston ng graduation niya, Papa Dudut. Pareho niya kaming pinasalamatan ng mama niya at hindi ko napigilang yakapin siya pagkatapos ng speech niya. Sobra din pong natuwa ang dati kong amo noong nakita niya ako. Labis po akong natutuwa sa naging kalagayan ni Winston dahil dito ko na napatunayan na naging mabuti akong yaya sa kanya. Wala siyang sama ng loob sa kahit na kanino at napaka-positive ng batang yon. Dito ko talaga na-realize na ang pagiging yaya ay higit pa sa ordinaryong trabaho. Ang pagiging yaya ay isang misyon na humuhubog sa pagkatao ng mga bata. Napakahalaga ng role ng isang yaya sa pagbuo ng karakter at kinabukasan ng isang bata. Kaya kung may mga yaya man na nakikinig ngayon, sana po ay ma-realize ninyo na hindi dapat minamaliit ang pagiging kasambahay. Kasi kayo ang nagsisilbing gabay sa mga bata. Kayo ang nagbibigay ng aral sa kanila na dadalhin nila sa panghabang buhay. Sa mga yaya na nakikinig ngayon, saludo ako sa inyo at ngayon po ay nakabalik na kami ni Edgar sa Taiwan at patuloy pa rin naman po ang komunikasyon ko kay Winston. Kahit malayo kami sa isa't isa, hindi kami nawawala sa buhay ng isa't isa at palagi ko siyang tinatanong kung kumusta siya. Napuntahan ko rin sina mama at papa sa probinsya noong nasa Pilipinas ako at sa awa naman ng Diyos. Malusog at masaya sila sa ngayon. Ilang buwan na lang po ay mag-expire na ang kontrata namin ni Edgar dito sa Taiwan dahil sapat na ang naipon namin na pagdesisyonan na po namin na bumalik na ng Pilipinas. Napag-isipan namin ni Edgar na pagtayo ng maliit na negosyo gamit ang aming savings. Hindi pa po namin napagdidesisyonan kung anong klaseng negosyo pero isang bagay lamang ang sigurado. Babalik po kami ng Pilipinas sa loob lamang ng ilang buwan. At para naman po sa aming dalawa, napagdesisyonan din po namin ni Edgar na ipaayos ang bahay ng mga magulang ko sa probinsya at doon na rin po kami titira. At doon na rin magnenegosyo nang sa ganoon ay malapit ako sa mga magulang ko. At kahit papaano ay pwede na rin po akong bisitahin ni Winston kung kailan niya gusto. At syempre po, hindi mawawala ang balak namin ni Edgar na magpakasal this year. Sobrang excited na po ako sa mga magagandang bagay na naghihintay sa akin, Papa Dudut. Maraming salamat po sa platform na ibinigay ninyo sa amin upang maibahagi po namin ang mga naging karanasan namin sa buhay. Ang inyong forever na kapuso at kabarangay, Jess. Dear Papa Dudut, ako po si Ruby at naisipan ko pong sumulat sa inyo kasi tingin ko ay kailangan ng mga kabarangay na nakikinig sa programa ninyo na maging babala ang naging karanasan ko, lalo na sa mga kababaihan. May pagkakamali po akong nagawa sa buhay na pinagsisisihan ko at gusto kong hindi ito maulit sa ibang tao, Papa Dudut. Meron po akong boyfriend si Harold, matagal na po kaming mag-on at nakapag-decide po kami na mag-live-in lalo na at pareho naman kaming may trabaho sa call center. Pareho kaming agent na dalawa, Papa Dudut, pero magkaiba lang kami ng kumpanya. Nagkikita lamang kami pagkatapos ng shift namin. Naghahanap kami ng mga murang paupahan sa QC na malapit lang sa pinagtatrabahuhan namin. Kasi sobrang mahal ng mga renta. Parang hindi kaya talaga sa budget pero may nakita kaming condo sharing. Sabi namin sa isa't isa na eto ay pwede naming tignan. Kinontak namin yung nag-post at pinuntahan ang condo unit. Maganda ang unit, malinis at tiyak na magkakaroon kami ng peace of mind para makapagpahinga pagkatapos ng work.
Yon ang nasa utak namin ni Harold. May 2 room ang kondo, ang isang room ay may umuupa rin na isang pamilya. At magiging common area namin ang sala, kusina at banyo. Sa tingin namin ay hindi naman kami magkakaproblema sa ganitong klase ng setup. Nasa pakikisalamuha lang naman yan. Ang concern namin ay makatipid kami sa renta. At secured pa ang mga gamit namin dahil walang magnanakaw tulad ng nangyari sa akin noong tumira ako sa isang boarding house, Papa Dudut. Nakakamura ka nga pero mapapamura ka rin kapag ninakawan ka na. Sabi ni Harold sa akin na kaya namin ang buhay live-in basta't magtulungan lamang para sa future. Baka makabili na talaga kami ng unit namin o makapagpatayo sa probinsya ng bahay namin at doon na kami titira. Hindi na kami mamamasukan. Magnenegosyo na lamang kami. Masarap pa rin mamuhay sa probinsya dahil sariwang hangin at makakabili ka pa ng fresh na gulay at pati isda kapag malapit lang sa dagat tulad sa probinsya namin sa Zambales. Pero maganda na rin ang nakahanap kami ng condo sharing. Dito kami bubuo ng magandang memory bilang partner. Sabi namin sa isa't isa na dapat naming patibayin ang aming pagmamahalan. At sana'y darating ang araw na magpapakasal na rin kami para legit na ang pagiging mag-asawa namin. Hindi ko makakalimutan ang araw noon na nakilala namin ang magiging kakondo share namin sa unit. Walang iba kundi si Jake, Papa Dudut. Hi! Hello! Kayo siguro sina Ruby at Harold? Oo, kami nga. Ikaw si... Jake. Ako si Jake. Pasok kayo. Salamat. Maganda tong unit, mayaman yung may-ari. Napaayos niya. Ako nga pala makakasama nyo dito. Sinabihan ako ng may-ari na darating kayo ngayon. Nung nag-viewing kayo nitong unit, wala ako nun. Nasa school ako. May program kasi yung anak ko nun. Ay, welcome nga pala sa inyo. Kumuha kayo nitong cookies. Gusto nyo ba ng kape o juice? Ang bait mo naman, may pa-cookies pa. Salamat ha. Nag-abala ka pa. Wala yun, maliit na bagay. Sabi ko nga mas okay na magkakilala na tayo agad para walang ilangan. Sana maging magkasundo tayong tatlo. Sana nga. Kabado pa nga kami kanina kasi hindi namin alam kung anong klaseng housemate ang makakasama namin. Pero mukhang mabait ka naman. Nako, mabait talaga ako. Pagtulog. Biro lang. Taga saan probinsya pala kayo? Zambales. Kayo po? Sa South ako, Albay. Ang layo nyo pala. Oo, medyo. Pero dito na ako napadpad. Masaya kami kasi mabait ang makakakondo share namin. Pero seryoso, gusto ko lang ng maayos na samahan dito. Yung tipong pamilya na rin ang turingan natin. Tama. Ganun din ang hanap namin bro. Peaceful na tirahan. Tsaka makakatipid at makakaipon. Ang mahal kasi ng renta dito sa Manila. Oo, iba talaga dito sa Metro Manila. And speaking of pamilya, remind ko lang kayo ha. Yung anak kong si Liam, baka may araw na makulit yung bata kaya pagpasensyahan nyo na. Mabait naman yun pero alam nyo na, bata. Tahimik lang siya ngayon kasi naglalaro lang sa kwarto. Busy sa tablet niya. Ay, ganyan na ang mga bata ngayon. Natutuwa na sa tablet at cellphone. Pero kapag magkaanak tayo, gusto ko walang ganyan ha. Okay yan na patakaran bro. Yung kaso kasi ng anak ko, wala siyang kalaro. Kaya hinayaan ko na mag-tablet kasi nga dito kami sa condo nakatira. Yun lang bro. Nasaan nga palang asawa mo? Nasa Dubai, OFW. Nagtatrabaho sa hotel doon. Ako naman work from home kaya ako ang nag-aalaga kay Liam. Kaya pasensya na talaga kayo kung minsan maririnig niyo siyang kumakanta o sumisigaw habang naglalaro. Tulad nga na sabi ko kanina, bata eh. Ayos lang yun. Mas mabuti na yung masaya ang bahay kaysa sobrang tahimik. Tama. At least may bata nakakagaan ng vibes. Salamat kinakabahan nga ako kasi baka maabala kayo. Pero kung may problema, sabihin nyo lang. Ganun din kami bro. Sabihin mo lang kung may sablay kami. Oo, halimbawa maingay kami. O may bisita, heads up ka namin. Maganda yan, maraming salamat. Ay, nga pala, mahilig ba kayo sa kape?
May espresso machine ako sa kitchen. Gamitin nyo lang kung kailan nyo gusto. Ayos yan. Coffee is life, bro. Totoo. Ay, same. Grabe, mukhang magka-vibes tayo dito. Yun talaga ang goal, yung magkaroon ng magandang vibes dito sa unit. By the way, may house rules din pala ako naisip. Pero mga simple lang, tulad ng schedule ng paglilinis, yung mga ganon. Walang problema sa amin yun. Mas okay nga yung may sistema para iwas gulo. Agree. Ayoko rin ng kalat, lalo na sa common area. Tsaka kung meron kayong special request, sabihan nyo lang ako. Ayoko na magkaroon tayo ng tampuan dito. Thank you po. Wala yun. O siya, hindi ko na kayo aabalahin. Kung kailangan nyo ng tulong mag-ayos, nandito lang ako. Huwag kayong mahiyang katukin ako sa kwarto ko, ha? Tsaka gamitin nyo lang yung amenities dito, pool, gym, para hindi sayang. Salamat talaga, Jake. Iba ka, bro. Hindi kami sanay na ganito ka-welcoming ang housemate. Oo nga, buti na lang ikaw ang kasama namin. Pareho tayong swerte. Sige Jake, salamat ulit. Mag-aayos muna kami ng gamit sa room pero babalik kami dito mamaya para magkape. Simula nang lumipat kami sa kondo, ang dami kong natutunan tungkol sa independent living. Akala ko noon ay simple lamang basta may tirahan ay okay na. Pero hindi pala ganon kadali lalo na pagdating sa gastusin. Ang pinakaunang reality check, tubig, papadudot. Grabe. Sobrang mahal pala ng bayad dito. Yun pala hindi pa nakakonvert sa residential rate ang billing namin. Kaya pang commercial pa rin ang singil. Imagine mo yun halos doble ang binabayaran namin kesa sa normal na household. Kaya kahit gaano ko ka-enjoy ang maligo ng matagal ay kailangan ko nang mag-adjust. Konting banlaw, konting tipid. Bukod sa issue ng tubig ay may isa pa akong natutunang mahalagang bahagi ng condo life. Ang pakikisama sa ka-condo share. Si Jake na kasama namin sa unit ay parang resident advisor namin. Hindi siya masungit pero consistent ang paalala niya sa mga do's and don'ts. Minsan ay may papaisip ako na grabe si Jake sa mga pagre-remind. Pero naalala ko rin yung araw na naiwan ko palang nakabukas ang gripo sa kitchen at siyang nakapansin. Buti na lamang at naagapan kung hindi baka lumobo palalo ang water bill namin. Kailangan naming makaipon ni Harold kasi gusto rin namin talagang makasal. Ang life sa condo ay parang mini version ng real world. May mga responsibilities, adjustments at pakikisama. Kailangan ng disiplina lalo na sa budget at utilities. Pero higit sa lahat mahalaga ang respeto at komunikasyon sa mga kasama mo. Sa huli masarap din sa pakiramdam na natututo kang maging responsable habang may natatagpuan kang bagong pamilya sa ibang tahanan. Pero habang tumatagal ay may iba akong nararamdaman kay Jake. Parang chinachansingan na niya ako o sobrang feeling close niya lamang pero nasa boundary na siya ng awkwardness, papadudot. Oh, Ruby. Nasaan si Harold? Nasa trabaho na. Night shift siya. Baliktad kami ng oras ng pasok. Good. Ano po yon? Wala. Sabi ko, ikaw lang pala naiwan ngayon. Oo, ganun na nga. Kumusta naman pagsasama niyong dalawa? Okay naman? Opo, getting stronger. Bakit po? Wala lang, curious lang. Tagal niyo na rin ha? Forever na ba kayong dalawa? Gusto kong siya na. Gusto kong matupad yung mga dreams namin. Bakit ganyan po ang mukha niyo, Jake? Parang may duda ka. Hindi naman sa ganun, pero alam mo yun, minsan kasi akala mo forever na tapos biglang hindi pala. Ang pessimistic mo naman. Magiging okay ang takbo ng relasyon namin ni Harold. Naniniwala ako dyan. Eto tanong lang masaya ka ba talaga sa kanya? Di ba nung isang araw lang nag-away kayo? Yun. Konting hindi pagkakaunawaan lang. Normal lang naman yun. Kayo ba ng asawa mo hindi nag-aaway? Teka lang po, bakit ba parang ang dami mong tanong tungkol sa amin? May gusto ka bang sabihin? Wala, ano ka ba? Nag-uusap lang tayo.
Hindi ba pwedeng mag-usap ang magka-condo share? Ganito kasi yun. Minsan iniisip ko, paano kaya kung ibang choices yung ginawa natin? Paano kung hindi kayo ni Harold? Paano kaya kung single ako? What if? What if ano? Ayoko sa what if. Masaya na ako kay Harold. Excuse me, papasok na ako sa room namin. Ruby, sandali lang. Bitiwan niyo po ako, Jake. Wag, Teka lang naman. nararamdaman kong pinopormahan mo ko pag wala si Harold ah. Please, gusto kong maging magandang samahan natin dito sa kondo. May Harold na ako, alam mo yon. Tsaka, may asawa ka na. May anak kayo, si Liam. Hindi ko naman nakakalimutan yun eh. Pero wala naman dito yung asawa ko ngayon. 'Di ba? Jake, hindi mo pwedeng sabihin yan kahit biro ah. Hindi ako nagbibiro. Hindi mo ba nararamdaman? Laging may something kapag nagkikita tayo. Oo, aaminin ko. Pinopormahan kita. Hindi ko maipaliwanag pero parang may parte na ng pagkatao ko na hinahanap-hanap ka. Tigilan mo ko. Huwag mo na akong guluhin, pwede ba? Pwede kitang isumbong kay Harold o sa may-ari ng kondo. Ruby, hindi ko intensyon na manggulo. Pero aminado ako. Nung una kitang nakita, gandang-ganda na talaga ako sa'yo. Jake, hindi ko alam kung anong gusto mong mangyari. Pero malinaw ang sakin. Ayaw kong magkasala. Please, wag mo naman tong gawin sa asawa mo at sa anak mo. At hindi ako kaladkaring babae. Ruby, hindi mo ba ako pwedeng magustuhan? Ayaw mo ba yung itsura ko? Wala ba akong pag-asa sa'yo? Hindi na dapat natin pag-usapan to dahil wala. Hindi ka ba kinikilabutan sa mga sinasabi mo? Wala namang makakaalam kung hindi natin ipapaalam. 'Di ba? Jake, I really feel awkward now. Pwede bang bitiwan mo ng kamay ko? Baka may magawa pa ako eh. Sorry. Pero sabihan mo lang ako kung sakali. Tama na. Hindi kita gusto at wala akong balak na gustuhin ka. Pwede bang pagtuunan mo na lang ng pansin yung anak mo? My gosh! Bakit ba kami lumipat dito kung meron palang tulad mo na mukhang manyakis? Ang sakit mo naman magsalita. Hindi naman ako ganun. Hindi ako manyakis, hindi kita minanyak. Gusto lang talaga kita. Nagbakasakali lang ako. Pero sige, titigilan na kita. Sorry. Sige na, wag mo na ako ilagay sa sitwasyon na pwede mong pagsisihan. Nirerespeto kita. Nirerespeto ka namin ni Harold. Sana respetuhin mo rin kami. Akala ko ay hindi na uulitin ni Jake sa akin yon, Papa Dudut. Pero patuloy pa rin niya akong pinopormahan. Ang hirap kasi ng sitwasyon, kakondo share namin siya kaya hindi ko talaga maiwasang makasama siya palagi. At kapag wala si Harold ay napapansin ko na parang nag-aabang talaga siya ng pagkakataon na mas solo ako. May mga sandaling bigla na lamang lalapit si Jake sa akin, maglalambing at magbibitaw ng mga biro na parang may kahulugan. Ang awkward lalo na kapag tinitignan niya ako ng matagal at ngumingiti ng tipid. Yung tipong may ibig sabihin na hindi niya sinasabi. Ang mas mahirap pa ay hindi ko masabi-sabi kay Harold ang mga nangyayari. Natatakot akong magmukhang ako pa yung may mali o baka hindi maniwala si Harold at isipin niyang ako ang nagbibigay ng motibo. Kaya pinipili ko na lamang na manahimik kahit pa unti-unti na akong nababalisa. Saka mahirap ngang maghanap ng marerentahang maayos ang facility at medyo mura kasi nga sa condo share ay hati kami sa lahat. Pero habang dumatagal ay mas lalong nagiging mahirap pigilan si Jake. Hindi ko rin may kakaila papadudot na nakakatukso si Jake. Gwapo siya at aminado ako roon. Malalim ang mga mata niya na parang laging may binabasa sa akin. Yung tipong tititig siya at biglang magpapalipad ng biro na mapapaisip ka kung seryoso ba o nagjo-joke lang. Sa tuwing magpapakita siya ng lambing ay parang may iba siyang karisma. At ang mas mahirap tanggihan ang hubog ng katawan niya. Paano ba naman laging naka-fit na shirt at kung minsan pa ay bigla na lamang magtatanggal ng suot na pangitaas kapag mainit. Lalo na kapag galing siya sa gym ng kondo. Sino ba naman ang hindi matutukso? Para siyang si Wendell Ramos, nakakatakam.
Pero hindi lang yon, mabait din si Jake. Yon, Papa Dudut, ang mas nakakalito. Kasi hindi siya mahirap mahalin. Kung single lang talaga ako sa mga simpleng bagay, ay nagpapakita siya ng malasakit. Minsan ay binibigyan niya ako ng pagkain kapag alam niyang pagod ako at may mga pagkakataong nagiging masaya ako kapag nandyan siya. Na para bang nakakalimutan kong may Harold na ako. Kaya lang Papa Dudut, alam ko pong mali. Hindi ko dapat hayaang malunod ako sa tukso. Pero paano kung mismong tukso na ang laging nasa tabi mo? Tuwing gabi ay iniisip ko kung dapat ko bang sabihin kay Harold ang mga ginagawa ni Jake na paramdam sa akin o hayaan ko na lamang. Pero paano kung ako na itong unti-unting nahuhulog? Papa Dudut. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Papa Dudut, dumating ang panahon na halos hindi na talaga kami magkasundo ni Harold. Ang hirap kasi ng sitwasyon namin, magkaiba ang shifting namin sa trabaho. Panggabi siya habang pangumaga naman ako. Madalas paalis pa lamang ako ng bahay, siya naman ay kakarating lamang mula sa trabaho. At kapag uuwi na ako ng hapon ay tulog naman siya para maghanda sa kanyang shift. Parang dumating na kami sa punto na nagiging parang mga boardmate na lamang kami. Nagkakasalubong pero bihirang magkausap ng maayos. Minsan ay nagkakainitan pa ng ulo namin kapag pilit naming sinisingit ang pag-uusap kasi pareho kaming pagod. Dahil sa ganitong sitwasyon, si Jake ang mas madalas kong nakakasama sa gabi. Siya yung tipo ng tao na laging handang makinig at sumabay sa mga trip mo. Mapakapi man yan o simpleng tambay lang. Sa totoo lang ay nakakapawi rin ng pagod ang presensya niya. Wala siyang halong pressure kapag kasama ko siya. Parang ang gaan-gaan lang. Nawala yung takot ko sa kanya kasi mas hindi na tulad ng encounter ko sa kanya na harapan niya talagang sinabi na gusto niya ako. Maingat na siya na hindi ako mailang. Kaya ang pagkagusto niya sa akin ay hinahayaan ko na lamang kasi masarap pala siyang kasama. Pero hindi ko rin maitatanggi, Papa Dudut, na habang lumilipas sa mga gabi ay mas nagiging komplikado ang lahat. May mga simpleng hawak sa braso na alam kong sinasadya niya dahil open naman siya sa akin na gusto niya ako. Iba ang titig niya sa akin. Nakakagulo ng isip kapag tinitignan ko ang mukha niya. Hindi ko rin maiwasang ikumpara siya kay Harold. Si Harold na dati laging sweet ay naging malayo na sa akin. Naintindihan ko naman na pagod siya sa trabaho pero hindi ko maiwasang hanapin yung dating kami. Yung masaya, laging may oras para sa isa't isa. Kay Jake ko yon naramdaman at doon ako takot. Ayokong malunod sa atensyon na binibigay niya. Tuwing gabi pag uwi ko iniisip ko kung mali na ba itong nangyayari. Pero sa totoo lang, Papa Dudut, ang hirap pigilan kapag ang lungkot mo napapalitan ng saya pero sa piling pa ng iba. At tuwing nag-aaway kami ni Harold, naiisip ko ang magandang samahan namin ni Jake. Para kasing walang linggo na hindi kami nag-aaway ni Harold noon, Papa Dudut. Han, magkano na naman ang binigay mo sa nanay mo? Bakit? Ano na naman ba to, Han? Ano pa ba? Ubus na naman ang pera natin, 'di ba? Kalahati ng sweldo mo napunta sa kanila. Alam mo naman na nag-iipon tayo eh. Paano yung wedding natin? Malayo pa tayo sa target nating budget. Eh anong gusto mo? Hayaan ko silang magutom? Hindi naman sa ganun, pero paano tayo? Wala na naman tayong ipon. Tsaka, sa atin pa nga lang kulang na eh. Buti sana kung kumakain ka lang ng gulay. Alam naman natin na malaki ang gastos natin sa pagkain, di ba? Kahit condo share tayo dito, malaki pa rin yun. Ang hirap kaya mag-budget. Ruby naman, hindi ko sila pwedeng pabayaan. Magulang ko sila. At ako, hindi pa dapat iniisip mo rin ako? Ito na naman tayo.
Uuwi ka nga sa bahay pero ito naman ang madadatnan mo. Huwag mong ibahin ang usapan, Harold. Nandyan na ako na magulang mo sila. Pero parang ikaw na halos bumubuhay sa kanila. At saka dun sa kapatid mong batugan. Nagiging argument na to, Ruby. Tigilan na natin to. Wala na tayong natitira para sa sarili natin. Kahit hindi na nga matuloy ang kasal eh. Ang sakin lang, paano kung magkasakit tayo? Paano kung may biglang emergency? Kaya nga tayo nagtatrabaho, di ba? Para matustusan ang pangangailangan ng lahat. Hindi, Harold! Hindi natin responsibilidad ang buong pamilya mo. Bakit ba parang ako pa may kasalanan na gusto ko tayong mag-ipon? Ganun naman dapat eh. Bubuo na tayo ng pamilya. Dapat paghandaan natin to. Hindi na pwedeng ganito lang tayo. Alam kong gusto mong mag-ipon, Ruby. Pero hindi ko kayang talikuran ng pamilya ko. Hindi ko kayang magsawalang bahala na lang. So ano, magpapakahirap tayo habang buhay para lang suportahan silang lahat? Hindi tayo yayaman sa ganito. Kahit kailan hindi tayo uusad. Pwede ba tumigil ka na? Ganito na lang parate. Gusto mo akong pinapa-shut up? Hindi sa ganun. Ewan ko ba sa'yo? Halos araw-araw na lang ganito tayo. Wala bang araw na hindi tayo tahimik? Eh kasi naman ikaw naman parati nagdadala ng problema. Ako? Ruby naman. Parang wala ka nang nakitang mabuti sa akin. Pati tong pagbibigay ko ng pera sa kanila ginawa mong issue. Issue naman talaga. Kasi we're partners, Harold. Anong gusto mong gawin ko, Ruby? Putulin ang relasyon ko sa kanila? Kalimutan na lang na may nanay at tatay akong umaasa sa akin? Hindi ko sinasabing putulin mo sila. Pero dapat pwede nilang maintindihan na may sarili ka ng pamilya. Hindi pwedeng habang buhay sila nakaasa sa'yo. E di magpakasal na lang tayo para matauhan sila. Kahit tayo na lang. Wala yung plano natin na engrande. Para malaman nilang may pamilya na akong inuuna. Yun ba ang gusto mo? Ha? Oo. Pwede naman kung yan ang solusyon para matigil na tong kahibangan na parang wala kang sariling buhay. So pakakasalan mo lang ako para tumigil sila sa panghihingi? Ganun ba? Hindi dahil mahal mo ako? Ano bang pinagsasasabi mo? Hindi ba obvious na mahal kita? Kahit nga hindi matuloy yung pangarap kong kasal, handa ako dahil mahal kita eh. Pero paano tayo mabubuhay kung puro na lang tayo bigay? Di mo lang naiintindihan, Ruby. Kung ikaw ang nasa posisyon ko, kaya mo bang tiisin ang magulang mong humingi ng tulong? Eh paano naman ako, Harold? Bakit ako ang kailangang magtiis? Dahil mahal kita. Dahil gusto ko magsimula tayo ng pamilya. Pero hindi ko sila basta iiwan. Alam mo, Harold, minsan pakiramdam ko hindi tayo partners eh. Parang ako ang taga-remind lang sa'yo na dapat mong unahin ang sarili mo. At ako, pakiramdam ko parang gusto mong maging makasarili ako. Ano? Hindi ganun. Hindi pagiging makasarili ang unahin ang kinabukasan natin, Harold. Di mo kasi talaga naiintindihan, Ruby. Kung nagkapalit tayo ng sitwasyon, malalaman mo kung gaano kahirap ang pinagdadaanan ko. At ikaw, naiintindihan mo bang nararamdaman ko? Ano pa bang gusto mong gawin ko, ha? Sabihin mo. Ayoko na ng ganito, Harold. Ayoko na ng paulit-ulit na ganito. Ano? Gusto mong maghiwalay na lang tayo? Hindi ko alam. Ang alam ko lang, pagod na ako sa ganitong klase ng buhay. Masakit para sa akin ang naging away namin ni Harold Papadudut. Hindi ko inakala na hahantong kami sa ganitong sitwasyon. Mahal ko siya pero sa galit at sama ng loob ko ay may mga salitang nabitawan ako na hindi ko na mababawi. Hindi ko alam kung dahil sa bugso ng damdamin o dahil matagal ko nang kinikimkim ang sakit, pero kahit ano pang dahilan ay nasaktan ko siya. At alam kong nasaktan din ako sa mga nangyari. Pagkatapos ng aming matinding pagtatalo, pakiramdam ko ay parang naubos ang lakas ko. Hindi ko alam kung saan ako pupunta at kung sino ang dapat kong lapitan. Doon pumasok si Jake sa picture. Siya ang nag-comfort sa akin sa panahon at pakiramdam ko ay nag-iisa ko. Hindi siya nagtanong, hindi niya ako pinilit magsalita at hinayaan lamang niya akong umiyak at ilabas ang bigat ng loob ko. Ramdam ko ang sincerity niya sa pakikinig at sa pagbibigay ng pag-aalaga. Sa kanya ko naramdaman ang init ng isang taong handang dumamay. Pero hindi pa doon natapos ang lahat, Papadudut. Nasundan pa ng isa pang away ang nangyari.
Hindi ko inaasahan na magiging mas komplikado pa ang sitwasyon at hindi ko na kayang bigat ng damdamin ko kaya nagpa siya akong lumayo muna. Pakiramdam ko ay kailangan kong huminga at kailangan kong magpahinga mula sa lahat ng gulo. Doon nag-offer si Jake na doon na lamang muna ako sa kwarto niya magpalipas ng gabi. Alam kong hindi yon tama pero pumayag ako. Ang mahalaga lang sa akin ay ayokong matulog sa room namin ni Harold kahit wala siya at pumasok na sa trabaho. Habang nakahiga ako sa kama ni Jake ay hindi ko maiwasang balikan ang mga nangyari. Napatanong ako sa sarili ko, tama ba ang ginawa kong desisyon? Tama bang dito ako nagpunta? Pero sa kabila ng lahat ng tanong sa isipan ko, ang sigurado lamang ako ay isa. Pagod na ako. Gusto ko lang mapag-isa kahit saglit. Gusto ko lang maramdaman na may isang tao pa rin na nandyan para sa akin. Kahit na hindi ko siya hiningi, Papa Dudut. At sa gabing yon si Jake ang naging sandalan ko, Papa Dudut. Ruby, tahan na. Siguro, kailangan mo nang matulog para naman magkaroon ka ng lakas. Grabe din yung away nyo kanina ni Harold eh. Pasensya na talaga, Jake. Hindi ko alam kung saan ako tatakbo. Ang sama-sama lang talaga ng loob ko. Marami akong sinakripisyo para sa relasyon naming dalawa pero hindi pa rin kami magkasundo. Eto ako lang to ha. Baka siguro hindi talaga kayo para sa isa't isa. I'm sorry pero yung kasi yung nakikita ko eh. Huwag kang humingi ng sorry. Wala ka namang kasalanan eh. Mabuti nga't ang bait mo sa akin. Noon, akala ko... Akala mo ano? Akala ko hindi kita makakasundo. Sus, ako pa ba? Kaya nga nagmana sa akin yung anak ko eh. Kita mo naman, sobrang bait. Kasi marunong ako makisama. At sure ako na wala siyang problema ngayon dun sa camping nila. Hindi mo ba pupuntahan yung anak mo? Kaya na niya sarili niya. Tsaka nagsabi na rin ako sa teacher niya na kapag may problema, sana naman wala, i-message lang ako. Nakasave naman dun sa teacher yung number ko kaya pwede niya akong tawagan anytime. Mabuti kung ganun. Tinuturuan mo palang maging independent ang anak mo. Oo, kailangan eh. Ruby, pwede ba akong tumabi dyan sa kama? Ano? Kasi medyo maliit tong sofa eh. Mukhang di rin ako makakatulog dito, hindi komportable. Kailangan ko rin ng lakas para bukas kasi susunduin ko si Liam sa camping nila. Oo naman. Dito lang ako sa may gilid ng kama. Salamat. Naiilang ka pa rin ba sa akin? Alam mo, sobrang pangarap ko talaga to yung magkatabi tayo sa kama. Jake, siguro hahanap na lang ako ng hotel. Doon na muna ako. Bakit naman? Hindi mo kailangan umalis. Bakit mag-hotel ka pa? Okay ka naman dito. Wala namang ibang tao. Tayong dalawa lang. Tsaka, mas mabuti na to. May kausap ka. May katabi ka. Ayaw mo ba akong katabi? Pareho tayong may sabit. Pero nararamdaman mo rin naman yung nararamdaman ko, di ba? Jake! Ano pa bang hindi mo maintindihan, Ruby? Gustong gusto kita. At tuwing nakikita kita, lagi kong naiisip na sana single na lang ako. Sana wala akong anak, sana wala akong asawa. Gustong gusto kitang ligawan. Alam mo ba pag nag-aaway kayo ni Harold, gusto kitang protektahan. Gusto kitang yakapin, gusto kong pawiin yung sakit na nararamdaman mo. Kasi ayoko nasasaktan ka. Jake, malito. Teka, Ruby, saan ka pupunta? Natatakot ako. Wala ka namang dapat ikatakot eh. Tulad nga ng sabi ko, gustong gusto kitang alagaan. Gustong gusto kitang protektahan. Tsaka alam ko, ramdam na ramdam ko na gusto mo rin ako. Sige nga, Ruby. Sabihin mo nga sa akin na hindi totoo yung nararamdaman ko.
Tingnan mo ko sa mga mata. Sabihin mo na hindi mo ko gusto. Hindi to pwede. Ruby, hindi mo pa ba napapansin? Pinagtagpo tayong dalawa. Mahal na kita. Naguguluhan ako. Ruby, hindi mo ba ako narinig? Ang sabi ko, mahal kita. Alam mo, kung wala lang si Harold, pwede kitang mahalin eh. Hindi mo ako pwedeng mahalin kasi may Harold. Hindi pa naman kayo kasal eh. So ibig sabihin pinipigilan mo lang yung sarili mo. Pero ang totoo, mahal mo na talaga ako. Siguro. Anong siguro? Hindi ako naniniwala sa'yo. Yang nararamdaman mo wala nang pag-aalinlangan yan. Alam ko na sigurado ka na. Mahal na mahal kita, Ruby. Gusto kitang alagaan. Mahal din kita. Sabi ko na nga ba eh. Alam ko talaga na mahal mo na ako. Oo, mahal kita. Pwede ba kitang halagaan, Ruby? Jake. Gustong gusto kitang maangking ngayon, Ruby. Sige, angkinin mo na ako, Jake. Papadudot, may nangyari po sa aming dalawa ni Jake. At sa gabing yon ay hindi ko iniisip kung ano ang magiging kahihinatnan ng ginawa ko. Para sa akin ay tama ang mga nangyari sa aming dalawa at kailangan ko ang init sa aking katawan at binigay yon ni Jake. Inangkin niya ako at binigay ko ng kusa ang aking pagkababae. Alam kong mali dahil may asawa nga si Jake pero ginawa ko pa rin. Buong magdamag kaming nagyakapan at pinagsaluhan ang init ng pag-ibig. Buong gabi akong nangangarap na sana'y si Jake na lamang at sana'y pareho kaming single pero hindi. Hinayaan ko na magkasala ako, papadudot, at pumayag akong isekreto ang aming relasyon na dalawa. Hindi po alam ni Harold na kapag wala siya sa condominium ay sinasalasihan na siya ni Jake. Si Jake na ang halos nagmamay-ari ng katawan ko at siya nagpapaligaya sa akin sa bawat araw. Papadudot, hindi ko na hinihingi kay Harold na makipaglabing-labing siya sa akin dahil napupuna naman ni Jake ang kakulangan na yon. Mas satisfied ako kay Jake dahil siguro sa matagal na hindi niya kasama ang kanyang asawa ay sa akin niya ibinubuhos ang buong lakas niya. Mahal ko na si Jake at nagiging bisyo na ang angkinin niya ang katawan ko. Sa condo sharing setup na ito ay hindi lang condo ang sinishare, pati na rin ang bawat isa. Dalawang lalaki ang minamahal ko sa loob ng iisang condo unit. Walang nakakaalam ng relasyon naming dalawa ni Jake kung hindi kami lamang dalawa at maingat kami sa aming mga galaw. Kasi ayaw po namin, papadudot, na baka mahuli kami at masisira ang aming mga buhay. Para sa amin, hanggat maaari itatago namin itong lihim na relasyon na meron kami. At sa tuwing may pagkakataon ay ginagawa naming dalawa ang magkasiping at lihim na nagmamahalan. Papadudot. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Papadudot, ilang beses nangyari ang pag-iisa naming dalawa ni Jake sa kama. Ilang beses na kaming nagkasala. Alam kong mali, pero hindi ko napigilan ang sarili ko. Sa tuwing magkasama kami, hindi ko maiwasang magpadala sa tukso. Masaya ako sa tuwing kasama ko siya at may kakaiba siyang pag-aalaga at atensyon na hindi ko nararamdaman kay Harold. Sa kanya, pakiramdam ko ay espesyal ako. Parang ako lang ang mahalaga sa mundo niya. Kaya naman paulit-ulit akong bumabalik sa kanya kahit alam kong mali. Paulit-ulit namin ginagawa sa room niya o sa room namin ni Harold kapag wala ang anak niya o wala si Harold. Parang kami ang mag-asawa kapag kami lang ang naiwan sa unit namin.
Sa bawat pagkakataon na kami lang ni Jake ang naiiwan sa kondo, laging may kaba sa puso ko. Alam kong delikado ito, alam kong isang maling galaw lang ay maaaring mabuko kami. Pero sa kabila ng takot ay patuloy pa rin ang ugnayan at relasyon ko sa kanya. Lagi akong may dahilan. Isa na lang. Huling beses na ito. Pero nauulit at nauulit pa rin. Para akong isang taong nahulog sa isang malalim na hukay at hindi makaalis. Para akong isang asong nauulol sa kanya. Hanggang dumating ang araw na pinakakinakatakutan ko. Nahuli po kami ni Harold. Ang masayang mundo na binuo ko kay Jake ay biglang gumuho sa isang segundo. Hindi ko makalimutan ang itsura ni Harold nang makita niya kami. Para siyang namutla pero hindi siya agad nakapagsalita. Nanigas siya sa kinakatayuan niya at sa mga mata niya ay nakita ko ang sakit at galit. Parang hindi siya makapaniwala sa mga nakikita niya. Alam kong nasaktan ko siya at sa totoo lang ay wala akong kahit na anong salitang pwedeng sabihin para mabawasan ang sakit na nararamdaman niya. Si Jake naman ay hindi agad nakapagsalita at nakagalaw. Para siyang natulala. Hindi rin niya alam kung paano magpapaliwanag. Kakatapos lang namin gawin ang bagay na yon sa kama at wala pa kaming saplot. Pareho kaming naka-underwear lang at hindi ako makagalaw. Hindi makatingin ang diretsyo kay Harold Papadudut. Sobrang saya ko talaga, Ruby, kapag ginagawa natin to. Ikaw talaga. Bilisan mo na lang, baka hinahanap ka na ni Liam. Hindi ako hinahanap nun. Basta hawak niya yung tablet niya, may sarili ng mundo yun. Halikan ko nga tong leg mo. Bango-bango. Nakikiliti ako. Ruby? Anong... Jake? Anong ginagawa niyo? Harold, Anong ibig sabihin nito? Harold, bro. Bali ano kasi... teka, Hayop huwag mo ka! tula. Kalma ka lang. Linawin niyo to! Pinaglololoko niyo ako! Ayusin niyo nga ang pagsuot niyo ng mga damit niyo! Halatang nagpakamot ka sa lalaking to! Harold, please. Kalma ka lang, Harold. Makinig ka kasi kay Ruby. Hayop ka! Ang yabang mo! Pinagkatiwalaan kita! Yung pala sinasalisihan mo na ako? Eh ano ngayon? Tatanga-tanga ka kasi kaya ka nasasalisihan eh. Tama na. Jake, lumabas ka na lang. Please. Oo, lalabas na Bakit ako. mo siya pinapalabas? Harold, Ano huwag gusto na iiyak ha. magpatayan kayo? Iiyak na Isa sa yan. inyo mamatay o makulong? Harold, Bakit, Ruby? sorry. Sorry. Ganun na lang? Sorry? Nagtiwala ako sa'yo. Minahal kita. Pero bakit ganito ang isinukli mo sa akin? Ginawa mo akong tanga. Ginawa niyo akong tanga. Napakatanga ko. I'm really sorry. Natukso lang ako. Ano? Natukso? Paano mo nagawa to sa akin? Harold, sorry. Hindi ko gustong masaktan ka. Hindi mo gustong masaktan ako? Ilang beses mo ako niloko, Ruby. Ilang beses kayo nagkita. Ilang beses mo siyang pinili. Ilang beses kayo nagsiping na dalawa. Ilang beses yung ginawa sa loob ng room natin. Yun na nga, kahit isang beses o araw-araw, isa lang ang tama rito. Pinagtaksilan mo ko. Mahal kita, Harold. Mahal, huwag ka na magpatawa. Ruby, kung mahal mo ako, bakit mo ginawa to? Hindi ko alam. Hindi mo alam? Matapos mong ipangkin yung sarili mo sa kanya, hindi mo alam? Ruby, lumandi ka sa iba. Ang landi mo. Hindi ka na nakontento sa akin? Parati ka kasing pagod. Anong klaseng katwiran yan? Nagkaanap tayo ng pera para may maipon tayo sa kasal. Para makabili tayo ng lupa at makapagpatayo ng bahay sa probinsya. Eh sinabi mo sana kung talagang kating-kating ka na para kamutin ko. Tapos, hindi yung ganito. Hindi pwede ang baluktot mong katwiran. Harold. Tapusin na natin to. Ano? Tapos na ang relasyong to. Tapos na tayo, Ruby.
Wala nang tayo. Harold, wag naman. Please. Ano pang silbi ng relasyon natin? Hindi na mabubura ang kahalayan nyo. Wala nang natira dito sa akin ni katiting pang respeto sa'yo. Wala na. Ay, wag naman. Hindi na mauulit to. Pangako. Hindi na ako tanga, Ruby. Mahal kita, Harold. Hindi kita kayang mawala. Alam mo, Ruby, hindi ko inakalang magagawa mo to sa akin. Binuhos ko ang lahat sa'yo. Pinangarap ko ang future natin. Pero anong ginawa mo? Patawad. Ang sorry, hindi nakakabura ng sakit. Anong ginagawa mo? Wala nang katuturang pang manatili dito. Aalis na ako. At baka makapatay pa ako ng tao. Magiging kriminal pa ako. Habang may natitira pa akong pagmamahal sa sarili ko, aalis na ako. Iiwan na kita. Huwag mo ko iwan, Harold, please. Gagawin ko lahat. Ipapakita ko sa'yo, mahal kita. Lumipat tayo sa ibang tirahan. Kahit anong gawin mo, hindi na mabubuo ulit ang tiwala ko sa'yo. Harold! Paalam, Ruby. Papa Dudut, hindi ko alam kung ano ang gagawin ko. Pakiramdam ko ay parang bumagsak ang mundo ko sa bigat ng kasalanang nagawa ko. Wala akong mapagsabihan, wala akong matakbuhan at hindi ko alam kung paano ako magsisimula ulit matapos ang lahat ng ito. Nagkasala ako kay Harold, mahal niya ako at alam kong hindi niya kailanman inisip na magagawa ko ito sa kanya. Pinagtaksilan ko siya. Sinaktan ko siya sa parang hindi niya kailanman inakala. Napaulit-ulit akong nagpagamit sa ibang lalaki. Napakasakit isipin na ako mismo ang sumira sa tiwala niya, ang bumitaw sa pangakong dapat ay ako mismo ang nag-iingat. At hindi lang si Harold ang nasaktan ko, pati na rin ang asawa ni Jake. Isang pamilyang buo ang nadungisan dahil sa akin. Kung talagang may respeto ako sa pagkatao ko ay hindi ko kinagat ang mga paramdam ni Jake. Hindi ko kinagat ang offer niya. Hindi ko kinagat ang mansanas ni Adan. Alam kong hindi ko maaaring gawing palusot ang nararamdaman ko ng mga panahong yon at hindi ko maaaring sabihin na nadala lamang ako o hindi ko sinasadya dahil ang totoo ay alam ko kung ano ang ginagawa ko. Alam ko pong mali, Papa Dudut, pero hinayaan kong lamunin ako ng tukso. Kaya hindi ko alam kung paano babawiin ang mga pagkakamaling ito. Hindi ko alam kung paano haharapin si Harold. Mas lalo akong kinakabahan sa maaring mangyari kung sakaling malaman ng asawa ni Jake ang tungkol sa amin. Siya ang tunay na biktima ng kasalanang ito at ang anak nila. At kahit na anong gawin ko ay hindi ko na mababawi ang mga nangyari. Gusto kong magtago, gusto kong burahin ang lahat ng ito pero hindi ko magawa. Hindi ko kayang takasan ang sarili kong konsensya. Umalis ako sa condo unit na yon at winakasan ko na ang ugnayan namin ni Jake at nilunok ko lahat para lamang kausapin si Harold. Dahil ayaw kong mawala siya sa buhay ko. At umaasa ako na tatanggapin niya ako kahit buntis ako at si Jake ang ama ng dinadala ko. Harold, mag-usap naman tayo. Pwede ba? Ano pa bang pag-uusapan natin, Ruby? Harold, patawarin mo ko. Wala nang saysay ang paghingi mo ng tawad, Ruby. Tapos na tayo. Hindi pa ba malinaw sa'yo yun? Alam kong wala akong karapatang humarap sa'yo ngayon pero sana bigyan mo ako ng pagkakataon. Pagkakataon? Matapos mo akong lokohin? Matapos mo itapon ang lahat ng pinagsamahan natin? Ano ba sa tingin mo, Ruby? Na madali akong kumbinsin? Harold, alam ko nagkamali ako. Alam ko nasaktan kita. Nagpakagaga ako pero... Pero ano? Natukso ka lang dahil siya ang parati mong nakikita sa kondo? Dahil mas maganda ang katawan niya? Dahil ang gwapo niya? Huwag mong sabihin hindi mo sinasadya. Hindi aksidente ang pagtataksil, Ruby. Pinili mong gawin yan. Alam ko.
Pero gusto kong itama ang mali ko. Mahal pa rin kita, Harold. Alam ko nasaktan kita pero sana bigyan mo pa ako ng isa pang pagkakataon. Mahal? Mahal mo ako? Pagmamahal ba ang tawag sa ginawa mo? Ruby, hindi ko na alam kung sino ka. Ang babaeng minahal ko noon, hindi niya kayang gawin to sa akin. Harold, buntis ako. Buntis? At gusto mong ako ang managot dyan? Wala ako ibang matatakbuhan. Wala ako ibang lalapitan. Ikaw lang. Ikaw lang ang meron ako. Ako lang? E di puntahan mo ang Jake mo. Kasi kung gusto mong palabasing ako ang ama, hindi tayo sure dyan. At kung ako man, hindi na rin ako babalik sa'yo. Harold, wala akong ibang gusto makasama kundi ikaw. Ruby, hindi ako tanga. Huwag mo naman akong gawing bobo. Sige na, umalis ka na. Baka ano pang magawa ko sa'yo. Harold, please naman. Hindi ko na alam ang gagawin ko. Sana naisip mo yan bago ka pumasok sa problemang yan. Pinili mo yan, Ruby. Pinili mong ipagpalit ako. Pinili mong humilata sa lalaking yun. Para kang higad na nangangate. Tapos ngayon, babalik ka sa akin dala ang bunga ng pagtataksil mo at aasa kang tatanggapin pa kita? At ang bonus, gusto mong pakuin sa akin ang batang hindi naman sa akin. Wow! Panalo ka dun ah. Ibang klase ka. Harold, please. Bitiwan mo ang kamay ko. Hindi ko to kayang itaguyod mag-isa. Wala nang ibang aako sa batang to. Hindi ko problema yan, Ruby. Hindi ko responsibilidad ang pagkakamali mo. Lulod ako. Mahal pa rin kita, Harold. Alam mo, Ruby, kung talagang mahal mo ako, hindi mo sana ako sinaktan ng ganito. Hindi mo sana ako niloko. Harold, anong gagawin ko? Hindi ko na alam, Ruby. Basta ang alam ko lang, wala ka nang babalikan sa akin. Sige na, umalis ka na. At tama na yung pag-load mo. Hindi ako santo. Tsaka hindi ako nadadaan sa mga ganyan. Hindi mo awala ang panluloko mo sa akin. Hindi maalis-alis sa utak ko yung nakita ko. Yung nadatnan kong kayupan yung dalawa. Kaya umalis ka na. Alis! Harold! Ano pa bang gusto mo mangyari? Kakalad ka rin kita paalis dito? Yun ba ang gusto mo? Sige! Halika! Doon ka sa labas! Harold! Umayos ka! At huwag na huwag ka nang magpapakita pa sa akin! Papa Dudut, sobrang bagsak na bagsak ang pakiramdam ko ng mga oras na yon. Feeling ko ay iniwan ako ng mundo at feeling ko ay eto na ang bunga ng pagtataksil ko kay Harold. Hindi ko siya masisisi sa ginawa niya, ako naman ang may kasalanan ng lahat. Naging selfish ako at pinili ko ang mali at mas bumagsak ang mundo ko nang nalaman na ng buong pamilya ko at maging ng mga tao sa probinsya ang nangyari sa amin. Wala na po akong mukhang maiharap sa kanila at hindi ko alam kung paano ko haharapin ang mga kamag-anak ko. Lalo na sina mama at papa na tiyak na nasaktan at nadismaya sa akin. Ramdam ko ang bigat ng mga matang nakatingin sa akin, mga matang puno ng panghuhusga at pagtataka at pagkadismaya. Alam kong may mali akong nagawa at hindi ko rin naman masisisi si Harold na ipagkalat ang mga nangyari. Nasaktan siya ng husto. Kaya hindi na niya napigilan ang sarili niyang maglabas ng sama ng loob. Pakiramdam niya ay nawala ang respeto niya sa sarili niya kaya hindi niya naisip ang magiging epekto nito sa akin. O baka naman gusto niyang ipahiya ako para maramdaman ko rin ang sakit at kahihiyan na nararamdaman niya. Hindi ko alam kung paano ko haharapin ang pamilya ko at naiisip ko pa lamang ang sasabihin nila ay parang gusto ko nang lumubog sa lupa. Alam kong marami silang itatanong, paano nangyari ito? Bakit umabot sa ganito? Hindi ko alam kung paano ko aayusin ang buhay ko matapos ang iskandalong ito. Mula nung kumalat ang balita ay hindi na ako mapakali. Hindi ko alam kung paano ako makakatakas sa mga mata ng mga tao sa paligid ko. Kahit saan ako magpunta, pakiramdam ko ay may mga matang sumusunod sa akin, mga matang punong-puno ng panghuhusisa at panghuhusga. Mga bibig na puno ng panghuhusga sa akin. Kahit sa bahay na inuupahan ko sa ngayon, hindi po ako mapalagay.
Kahit wala silang alam, parang nahihiya akong humarap sa mga tao. Pati na rin sa bago kong pinasukang trabaho, nahihiya ako sa nagawa ko. Wala po akong ibang masisisi kundi ang sarili ko. Alam kong may mga desisyon akong nagawang mali. Alam kong hindi ko dapat hinayaan na umabot pa sa ganito. Pero huli na ang lahat. Nangyari na ang mga nangyari. Ang tanong na lang ngayon ay paano ko ito haharapin? Paano ako babangon mula sa kahihiyang ito? At paano ko mababawi ang respeto ng mga taong minsan ang naniwala sa akin? Sobra po akong nasaktan. Lumipat sila ng ibang tirahan, Papa Dudut, sina Jake at ang kanyang anak. Hindi ko na alam kung nasaan siya. At inilipat niya rin ang kanyang anak sa ibang eskwelahan. Ayaw ni Jake na panagutan ang anak ko. Sumulat ako sa inyo, Papa Dudut, dahil nang makita ko ang anak ko ay nasabi ko sa sarili ko na kailangan kong panindigan ang nagawa ko. Walang kasalanan ng bata at kailangan ko siyang mahalin kahit na ang tatay niya ay pinagsamantalahan lang ang kahinaan ko sa mga oras na kailangan ko ng lalaki sa tabi ko. Sana sa mga babae dyan ay mag-ingat kayo sa mga tulad ni Jake. At kung may harold na kayo ay huwag na huwag kayong gumawa ng bagay na ikakasira ng inyong relasyon at baka mauwi sa sitwasyon na pagsisisihan ninyo habang buhay. Hanggang dito na lamang po, Papa Dudut, at maraming salamat po sa pagtampok ng aking buhay sa inyong programa. Ang inyong forever kapuso at kabarangay, Ruby.